Umaga mga boss, tungkol pa rin sa Manchester Works. As of November 3 kahapon, naibigay naman yung refund. Actually, binigyan ko sila ng 1 week para ma-rectify nila yung issue na to. Pero wala, puro sin lang tong message natin. Kaya ayun, gawa akong video kahapon at napanood naman ng Manchester Works yung video natin at sinend na nga nila yung refund. At medyo masama pa yata yung load ni sir sa pagkakalipad dahil kasunod ng payment na sinend nila, meron pang message na siguro nag-iiyak ka na sa YouTube channel mo ngayon. Maliit na bagay lang yung 300 pesos, kung 300 ko lang. Kaso bilang awareness naman sa air handling community, kaya sinasabi ko to. At yun nga, kung COD, safe tayo. Pero kung hihingi sila ng extra payment para sa extra job o extra work, medyo ingat po tayo. Itong thread ng ng receiver, sinukat ko yung haba ng thread sa loob. Mahaba, mahigit 1 inch. Itong regulator, makapasok sa dyan pag walang plenum. Ito may o-ring sa dulo. Pero useless na rin tong o-ring na to. Kasi ang gumagana ng o-ring ito yung nagsisil. Yung nasa kabilang dulong to na o-ring. Kasi ito nakalutang. Ito yung diameter ng thread, mas mababa siya. At hindi rin, kahit yung o-ring hindi aabot sa thread line. Kaya hindi din gumagana yung part na to, ang dulo. Kaya para sa akin, okay itong design ng plenum na to. Ito itong magsisil sa kanya itong o-ring na to. At yung fit naman niya, ayan, sukatin natin. Ayan, sakto siya. Pasok na pasok, walang galaw. Expect nyo rin na pag magkakabit kayo ng plenum, may iba na naman itong orientation ng ng tawag dito, regulator. Kaya in-adjust ko na naman yung washer ko para mag-align na naman itong panibagong alignment na naman ng regulator. Ang fit naman dito sa sa regulator, ito itong G1 half. Try din natin kung okay yung fit niya. So okay naman. Standard naman lagi yung dulo na regulator na G1 half. Kaya any regulator pasok dito. Kaya hindi nyo na kailangan itanong anong size na kakasya ba yun sa tangke ko. Hindi po tangke papasok dito regulator. Tsaka ito yung papasok dito sa receiver. So yun, okay itong fit ng plenum na to para dito. Tignan na natin kung ano magiging performance. Ito na yung forma niya pag nakakabit. At na-chrono ko na rin pala. Sa performance naman, medyo bumilis yung velocity niya ng konti. Konti lang naman, around 15 to 20 feet per seconds. At para naman sa itsura niya, sa tingin ko, bilang hunting rifle, ang pakiramdam ko parang humaba. Kasi itong part na to, humaba. Okay. Pero yung pa rin yung actual length niya. Pero pakiramdam ko parang mababa. Tsaka 2 inches nga para hindi magmukhang overhang. Pero ganoon pa rin yung tingin ko, parang overhang pa rin. Worth it ba na magkabit ng power plenum? Para siguro sa sa mga lever action na unit, dahil maliliit yung plenum beneficial tong power plenum o extra plenum. Pero sa para sa airgun ko, dahil malaki na nga itong plenum nito, tingin ko hindi na kailangan tong extra plenum na to.
Hindi naman persado regulator ko kasi nga malaki space ng ano, tsaka bilang hunting rifle parang humaba, hindi ko masyadong bet yung pakaramdam. So yun, magbe-benefit dito nga itong mga hammer action kasi mga lever action kasi mga lever action, bolt action, maliliit yung plenum dahil nakukuha ng hammer yung space. Pero ito, sa unit na to, tingin ko hindi na kailangan. Pero yun, pagdaan ko muna siya, pagsasawakan ko muna siya ngayon, dahil kahit pa paano tumas ng konti MB, pagsasawakan ko muna yung setup na to, at saka ako mag-decide kung babalik ko siya sa dati. So ayun lang mga boss, at hanggang sa muli, paalam.